The shirt cost 500 pesos, now priced at 575 pesos. Find the percentage increase. So dahil yung percentage increase yung hinahanap, so alamin muna natin magkano ba yung increase. So from 500 pesos, naging 575 pesos ang isang shirt. Ibig sabihin, nag-increase siya ng 75 pesos. Okay? 75 pesos yung increase. Now, paano mo hahanapin ang percentage increase? So, para mahanap ang percentage increase, we simply divide ang 75 na increase, i-divide mo lang sa original cost, sa 500. Okay? 75 over 500 equals, so ang sagot dyan ay 0.15. Tapos, i-multiply mo sa 100 to get the percent, or simply move 2 decimal places to the right, isa, dalawa, magiging 15%. Okay, so paano mag-divide ng 75 over 500? So, pwedeng i-simplify mo muna. Pwede din na diretso ka na. 75, so kung nakalimot ka na paano yung manual na pag-divide. So, review na rin natin. 75 divided by 500. Dahil sa civil service exam, bawal ang calculator. So, kung mag-add ka ng 0, kailangan mag-add ka muna ng decimal point bago yung 0. Tapos, kung nasaan yung decimal point mo, doon din dapat yan naka-align yung sagot. So, 750 divided by 500 is 1. 1 times 500 is 500. Minus 750 minus 500 is 250. 250, so add ka ulit ng isang 0. Sa pangalawang add ng 0, hindi ka na mag-add ng decimal point. So, bring down mo yan dito. So, 2,500 divided by 500 is 5. Kaya naging 0.15 yung sagot. Tapos, always multiply it to 100 or move the decimal places to the right para maging percent. Okay, again, hanapin muna ang increase. Magkano ba yung increase? So, i-minus mo lang ang 575 minus 500. Tapos, yung increase, 75 ang kanyang itinaas, i-divide mo lang siya sa original cost. Tapos, i-multiply ng 100 or move 2 decimal places to the right to get the percentage. Okay? So, how about in our second example? In a class of 40 students, 16 are boys. What percentage are girls? Take note, ang hinahanap yung girls, yung given ay boys. So, 40 students minus 16 na boys, 40 minus 16, yan na yung girls, di ba? So, therefore, there are 24 girls. So, hanapin muna natin kung ilan yung girls bago natin kunin yung percentage. So, katulad ng ginawa natin dito, divide the 24 sa whole na 40 students. 24 over 40 para malaman natin what percent of 40 ang 24 na girls. Okay? So, 24 over 40, pwede mong i-simplify muna or pwedeng i-divide mo na diretso ng ganito. So, 24 divided by 40. So, again, add tayo ng 0, decimal point muna bago 0, decimal point dito din. 240 divided by 40, we can have 6. 6 times 40, 240. Okay, so 0.6. 0.6 is equivalent to 60%. Isa, dalawa, dito yung decimal point, add 1, 0. Or multiply ng 100 kung gusto mo yung mas malinaw. Pero shortcut palagi, from decimal numbers to percentage, always move 2 decimal places to the right. So yan na yung shortcut. Hindi mo na kailangan mag-multiply ng 100. Kung multiply mo kasi yan, 0.6 times 100. O ayan, dalawang 0, 6, isang decimal place, so cancel mo na yan isang 0. Again, what percentage are girls? Girls ang hinahanap. Ang given boys, i-minus mo muna ang boys sa 40 students. Yun yung girls. Tapos, to find the percentage ng girls, i-divide mo ang 24 sa 40.